Ayo, what's up? Welcome back sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Napuno na po itong si Sandro Marcos at sinagot na po, no, ang kanyang tita, Amy Marcos, mga babayan. No, dahil nga sabi ni Amy Marcos, no, hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos di umano, no, ang gumagamit, no, maging ang buong pamilya daw po at mga anak, mga kababayan. Grabe na talaga yung paninira ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, at mukhang desperado na, mga kababayan, no? Makikita natin kung paano niya pinagtatanggol itong mga Duterte doon sa kanyang speech. Nakita natin kung paano siniraan ni Amy Marcos, no, ang kanyang sariling kapatid, mga kababayan. Maniniwala ba kayo sa ganyang klaseng tao? Imagine ninyo, ultimo kapatid niya, kaya niyang siraan, mga kababayan. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, no, nakikita lang niya dyan, no, ay isang politika, mga kababayan. No, politics lang ang tanging nakikita niya dyan. At hindi nga daw po maganda ang ginawa ni Senator Amy Marcos dahil yung mga ganyang bagay, no, hindi, kung totoo man, no, hindi daw po dapat inilalabas, no. At sa ganun pa po niya sinabi, sa ganung pagkakataon sa harap ng 100,000 tao. So malinaw po, mga kababayan, yung kanilang pakay. Malinaw, mga kababayan, no, kung ano talaga ang motibo nitong si Senator Amy Marcos. No, yun po yung ating analysis dito. Yun po yung ating opinion dito, mga kababayan, na talagang propaganda po at pilit niyang pinagtatakpan, mga kababayan. No, ito po mga bagay-bagay na to. No, yung mga nagiging problema kasi nakikita natin mukhang mauubos na yung kanyang mga kaalyado. Ha? O, ito po yung naging statement ni Majority Leader Ferdinand Marcos, mga babayan, o si Sandro Marcos, mga babayan. Pero panoorin muna natin yung balita, okay? Let's go. Pinabulaanan ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang mga akusasyon ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos sa amang si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kaugnay sa illegal na droga. Diba? Yung mag-asawa, pati yung mga anak, damay-damay na, mga kababayan. No? Dinamay ni Senator Amy Marcos. Dahil lang sa politika. Dahil lang sa mga Duterte. Dahil lang dito kay BP Sara. Dahil lang sa mga kaalyado niya. Ang pangit tignan. Diba? Maniniwala ba kayo sa ganyang klaseng tao? Ang problema kasi ngayon, mga kababayan, neto mga nasa kabilang parlor, hindi nila magawa, no, yung mga gusto nila. No? November 18 na. Gumising tayo na ang Pangulo natin ay si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. No? At yung kanilang mga plano, ayun, sablay. Di pa rin nila napatalsik yung Pangulo natin dahil yung mga kababayan natin ay mulat. No, hindi po bulag. Sabi ng Presidential Son, nakalulungkot na bumaba sa ganitong punto ang senadora para lang sa anya ay kanyang political ambition. Lahat daw ng akusasyon ng senadora ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Masakit daw para sa kongresista na itinakwil ni Senadora Marcos ang kanilang pamilya. Hindi raw ito asal na isang tunay na kapatid. Tama yun, mga kababayan, sinabi ni ni Sandro Marcos. No? Ito po, basahin natin, mga kababayan. I have always acknowledged and respected the role my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. Una at huli na raw pong pagkakataon to na magsasalita si Sandro Marcos. Mga babaeng, Congressman Sandro Marcos. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies
aimed at destabilizing this government to advance her own political ambition. Mga pawang kasinungalingan lang daw mga kababayan ang sinabi ni Senator Amy Marcos na nakatutok para pabagsakin ng gobyerno at para maisulong ang kanyang politikal na ambisyon. May pangarap pa to o planong tumakbo bilang Vice President ni Sara Duterte, mga kababayan. Sasaktan daw si Sandro Marcos, mga kababayan. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. No? Kasi pati sila nadamay na, mga kababayan, pati mga kapatid niya eh. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Totoo yun. Ang epekto po ng mga sinabi ni Senator Amy Marcos ay magdudulot lamang ng mas matinding pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Kung maalala ninyo, mga kababayan, no, sa Art of War, nakasulat yan. Divide and conquer. No? Sa Art of War, mga kababayan. Hahatiin nila ang taong bayan. Tsaka nila sasakupin. Tsaka nila kukuhanin ng loob. Yan po yung ginagawa ng kanilang parlor, mga kababayan. Gusto nilang sirain ang loob ng mga Pilipinong naniniwala sa ating Pangulo. Gusto nilang sirain, no, ang tiwala ng mga tao sa ating Pangulo para maisulong nila yung kanilang pansariling posisyon, pansariling ambisyon para maging para maging Vice President sa 2028. Para maisulong yung kanilang mga agenda. O ito pa. My cousins Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito for her to betray her own family. Brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Now, this is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Yan po yung sabi, no, neto nga si Sandro Marcos. Hindi daw po yan asal ng isang tunay na kapatid, mga kababayan. At isang tunay na kamag-anak. No, tunay na kamag-anak. No, kasama sa pamilya. 'Di ba? Kapamilya, mga kababayan, yung mismong sumisira sa ating Pangulo. Ate niya. No? Tsahin ni Sandro Marcos. Kaya nga nalulungkot siya. No, nasasaktan siya bakit yang ginagawa ni Amy. 'Di ba? Nalulungkot siya at nasasaktan kung bakit pilit sinisiraan ni Amy ito pong Pangulong Bongbong Marcos. Walang bago actually dun sa mga paratang niya. Kaya lang the way, no, at yung paraan at yung location, no, kung saan niya nilabas yung mga bagay na yan, mga kababayan. Yung akusasyon yan pa rin yung akusasyon sa ating Pangulo Diba? Kaya lang yung paraan at yung lugar, no, at yung timing ng kanyang paglabas na ito mga bagay na ito, mga kababayan, ay makikita natin na propaganda lamang para siraan yung ating Pangulo. Humahanap sila ng tamang pagkakataon na magpasa hanggang ngayon, hindi nila makita.
hindi nila makuha yung tamang pagkakataon para mapabagsak ang ating gobyerno. Dahil lahat ng plano nila sablay. Diba? Lahat ng plano nila sablay eh. Oh, ito pa isang balita mga babayan. Alam nyo actually, totoo talaga na desperado na. No? Itong sila Amy Marcos mga babayan. No? Sabi nga dito, desperado sila. Pinasinungalingan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga pahayag ni Senator Amy Marcos sa rally ng INC. Partikular ang akusasyong gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Kinwestiyon din ni Castro ang tunay na layunin ng naturang peace rally na aniyay nakatuon sa umano'y maanumalyang flood control projects at issue ng korupsyon. Ngunit taliwas dito tila ang layunin umano ni Senator Amy Marcos ay pababain sa pwesto si Pangulong Marcos. Totoo po yan mga kababayan. No? Na yung intensyon ng INC, kung titignan natin, ay maganda. Lahat po tayo, no, ay naghahangad ng transparency. Lahat po tayo ay naghahangad na may makulong managot diyan po sa malawakang korupsyon. Pero napasukan po yan, mga babayan, na mga taong gustong pabagsakin, pababain sa pwesto ang ating Pangulo at mailagay, no, ang kanilang gustong maipwesto. Bakit? Para saan? Para ano? May gusto ba silang pagtakpan? Meron ba silang itinatago? Mga babayan? O eto, panoorin natin. Anong kasinungalingan ang partikular na tinutukoy na sinabi ng Pangulo at ni First Lady sa sinabi ni Senator Amy? Ay di gumagamit ng bawal na gamot. Obvious ba yon? Ang dami-dami na ng pagsinungaling doon, ang dami-dami na nasabi doon. Na-debunk na yan, pero paulit-ulit sila dahil wala sila makitang negatibo sa Pangulo marahil. Totoo yun. So, kailangan... Kasi nga, nakikita natin, no, o nakikita ng taong bayan, no, at nakikita rin nila na wala silang magawa sa Pangulo dahil trabaho ng trabaho, tuloy-tuloy mga babayan, at siya lang, no, ang talagang bumanat dito sa mga korupsyon na nangyayari. Ito mga kababayan, yung isa sa siguro hindi matanggap. Alam nyo, marami niyang magkakampi-kampihan na mga politician. No, dahil kinakabahan yung mga yan, dahil tatamaan sila. No, netong investigasyon na to, lalong-lalo na sa mga budget insertions, dyan sa flood control na yan, mga kababayan, madadali sila eh. Kaya maraming magkakampihan ng mga politiko dyan. Asahan na natin, mga kababayan, na maraming maghihingi ng pagpapabagsak sa ating Pangulo. Dahil masasapul sila. Diba? Nilang kumilos ng ganito, mga desperado sila, kaya kailangan nilang sira ng Pangulo. Tama, mga desperado yung mga ganyang galawan. Saka, tandaan natin, di ba INC Peace Rally to? Oh. So, Peace Rally, tungkol sa mga anomalyang flood control project, Tama. Ano ang isinisigaw ni Senator Amy Marcos? Diba? Taliwas sa gusto ng INC. Taliwas sa totoong gustong mangyari at isinisigaw ng INC, mga babayan. Diyan, sa rally ng INC. Bakit ibang issue ang gusto niyang palaganapin? Nag-i-inflict siya ng galit, mga babayan. No, doon po sa rally na yun. Nag-i-inflict siya ng galit sa sambayan ng Pilipino. Nag-i-inflict siya ng galit sa taong bayan para tumalikod yung mga naniniwala sa ating Pangulo. Eh kaso, paulit-ulit recycle yung kanyang mga issue na binanggit. No? Ang masaklap doon, idinamay pati yung anak. Siguro sabi nila, no, hindi natin makakuha sa nanay at tatay. Hindi natin makakuha sa First Lady at sa Pangulo. Idamay na natin buong pamilya niyan.
Tignan natin, baka mas maganda epekto. Baka makalusot. Kaso hindi. Di ba? Diba? So, obvious. Alam mo kung saan ang tinatahak niya. Alam mo, na-desperado sila dahil gusto niyang pababain ba? Ang purpose ba niya ay pababain ng Pangulo sa pwesto? Hindi naman yun ang purpose ng INC Peace Rally. So, para siya na bago. Para siya na iba. Diba? Bakit ba? Dahil ba nagpapaimbestiga ang Pangulo sa mga maanumalyang flood control projects? Tama. Exactly. At maaaring ang mga kaibigan niya, mga kaalyado niya, tatamaan. Yun yung sinasabi natin. 'Di ba? Yung mga kaalyado, masasapul, mga kababayan. No, mauubos yung mga kaalyado nila eh. At pag naubos yan, madadali na itong si VP Sara Duterte. Wala na. So, hindi natin alam kung ano ang pinakamotibo ni Senator Amy. Ang alam natin motibo dito, manira sa sarili niyang kapatid. Alam nyo mga kababayan, so yan po yung pahayag ni Jose Claire Castro. Alam nyo mga kababayan, no? Ang kasamaan, lahat gagawin yan. No? Para matalo yung mga taong gumagawa ng mabuti. Yung mga taong gumagawa ng hindi ikapapahamak at ikagaganda ng buhay ng mga kababayan niya o ng taong bayan. Yung mga masasamang tao na yan, mga kababayan, lahat gagawin nila. No, para makapwesto sila at magawa yung mga maling gawain nila. Tandaan ninyo, sila ang mga nakikinabang. Tayo ang naghihirap. At ginawa lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang nararapat. Tandaan din natin, mga kababayan, na kaya niya rin po yan inilabas dahil nagulat siya no, na parang walang natatapos doon sa mga kanyang proyekto. Doon sa mga project ng Pangulo at nakita, mga kababayan, no, na nagkaroon ng laro sa budget, na tatanggalan ng budget yung kanyang mga project. Diba? So kahit anong gawin nito mga masasamang tao na to, huwag tayong magpapa-apekto. Maging laging bukas ang isipan. Kaya nga lagi nating sinasabi, kaya nga tayo nandirito. No, lagi nating sinasabi, maging mapagmatsyag, maging mapagmasid, 'di ba? Balansehin ang mga nangyayari. Makinig kayo sa totoong nangyayari. 'Di ba? Huwag kayong makikinig do sa mga taong puro paninira lang ang kanilang mga ginagawa. Dahil yung mga taong puro paninira ang kanilang ginagawa, yan, yung mga tao na masasabi nating may mga masasamang plano. Yan yung mga taong may mga masasamang adhikain at intensyon. Diba? O, ano pong masasabi ninyo? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.